Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Saang mang panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas, nawa po ay mabuti ang inyong kalagayan at malakas pa rin po ang ating kalooban upang harapin ang lahat ng mga paghamon na ating sinusuong sa buhay na ating dinadaanan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at video talakayan. Mga kababayan, mga kasama, puntuhan po natin at bibigyan ng pananaw itong pahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos sa Senado, kung saan dalawang bagay ang kanyang binigyan ng diin. Na una, na ibulgar na si Martin Romualdez ay nagmamaniobra para palabasin at gagamitin niya ang Senate Blue Ribbon Committee bilang plataforma sa kanyang propaganda gimmick. Na kunwa-kunwari ang inosente siya at siya pala ang itinuturong VIP witness ni Ping Lacson at ni Tuta Soto upang gamitin ang oportunidad sa Senate Blue Ribbon Committee upang atakihin ang mga testigo na nagbibigay ng mga pagsambulat ng testimonya. At kasama dito ang sindikato ng mga grupo at alipores niya sa Kongreso. Subalit nang binulgar ito ni Amy Marcos, according to Senator Amy, ay hindi na daw matutuloy muna si Martin Tambaluslos na maging star and VIP witness ni Tuta Soto na kumpari niya. Kumpari niya ni Ping Lacson ni Martin Tambaluslos si Tuta Soto sa kasal ng inaanak nilang si Congressman Arjo Atayde at si Maine Mendoza. No? Si Arjo Atayde, itinuturo ito ng mag-asawang Diskaya sa kanilang affidavit na pasimuno ng isa sa mga flood control projects na mga ghost o pinagkakitaan at humihingi ng milyong-milyong limpak-limpak na kita ng pangungutong sa proyekto according sa pagpapahayag na ginawa ni Sara at Curly Diskaya. So, dyan sila nagkumpari. Bakit binanggit ni Senator Amy Marcos itong pagsisiwalat ng kalukuhan ni Martin Tambaluslos na magpa-witness-witness sa Senate Blue Ribbon Committee? Sapagkat ito ay isang diskarte ng maniobra ng propaganda gimmick upang mabigyan siya ng plataforma na kunwari ay ipakita niya ang kanyang kagustuhan na linisin ang gobyerno. Ugok! Ikaw nga ang pasimunong kriminal na itinuturo bilang mastermind according to the revelations and according to actual circumstances. Walang ibang pasimuno kung bakit nagkaroon ng mahigit 1 trilyon pesos na pandarambong sa flood control projects and many more na hindi pa nabubuksan dahil ikaw ang arkitekto nito para gamitin ang pondo ng gobyerno at lustahin ito at kurakutin ninyo kasama ang pinsan mo na si Marcos. Hindi lang ito isang pagkakataon at pagkakamali nila Saldico at ng mga taga DPWH at ng mga taga ibang pang congressman like sila Garjola at sila Dalipi, itong mga sindikato na kasabwat mo. Ito ay isang sinadya, premeditated, pinaghandaan nyo. Kaya mabuti na ibinulgar ito ni Senator Amy Marcos sapagkat malinaw na ang mga ginagawa ngayon nila Tito Soto at nila Ping Lacson at ng alipores nila sa majority block na mga senador ay pagtakpan at ilihis ang totoong issue ng pananagutang kriminal nila Marcos at Romualdez sa karumal-dumal na krimen ng pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan na ginawa nila through the mutilated budget, yung pangsindikato sa budget, at iba't ibang forma ng pagpapalusot ng pondo to the point na sa Ilocos Norte pala lamang ang mga Marcoses, lalo na itong anak ni Bongbong Marcos Jr., billion-billion po ang flood control projects. At may tinuturo si Governor Chavit Singson na out of the 31 billion pesos na kinontrata ng mga Diskaya for 2024 and 2025 sa Ilocos Norte, mga 8 billion ang napunta na SOP kay Sandro Marcos.
according kay Governor Chavit Singson na revelation. At ito ay pagpapatunay kung bakit kailangan ni Marcos at nila Romualdez na magkaroon ng mga special agents that will use the powers in the Senate at sa House of Representatives. Kontrolado naman nila si Speaker Budget D. At nandyan pa ang mga aliporis nila Tambaluslos sa House of Representatives na may panibago silang recruit. Itong ex-komunista si Terry Ridon na asong ulol na umaatake ngayon sa mga Duterte upang idugtong ang iskandalo ng pandarambong ni Marcos at ibubunton ang sisi sa mga Duterte. Sa Senado, kailangan po nila si Ping Lacson at si Tuta Soto upang magkaroon sila ng tagapagtanggol. Kaya pinalitan si Senator Marcoleta at tinanggal si Chis Escudero at nag-realignment ng majority of senators dahil minaniobra lahat yan nila Marcos at Romualdez. At ang special agents nila sa Kongreso o sa Senado, si Tuta Soto tsaka si Ping Lacson. Yun ang totoo po mga kababayan. Kaya nga, itong pag-witness-witnessan sana ni Martin Tambaluslos at pati na mga aliporis niyang sindikato dyan sa loob ng Kongreso, ang pasimuno niyan si Tuta Soto at si Ping Lacson para magkaroon sila ng pagkakataon na durugin nila ang mga testimonya ng mga nireveal o ibinunyag ng mag-asawang Diskaya at iba pa na mga testigo kasama po ang pagdurog sa testimonya nitong si Sergeant Gutesa. Yan. Pangalawang pag-usapan at bibigyan natin ng punto analysis, itong inexpose ni Senator Amy Marcos na pananakot at mga intimidasyon at panggigipit kay Sergeant Gutesa at sa kanyang pamilya. At ibinunyag ni Senator Amy Marcos na pwede pong mag-recant o magbawi ng kanyang salaysay si Sergeant Gutesa dahil sa pressure, threat to life and security ng kanyang pamilya at pati na rin po sa kanyang personal na kaligtasan. If this expose coming from Senator Amy Marcos ay ginawa niya kahit na ito ay magkaroon ng negatibong implikasyon sa gobyerno ng kanyang kapatid, ibig sabihin po mabigat ang dahilan ng mga pangyayari na pwedeng maghantong o tumungo sa pag-atras ni Sergeant Gutesa. Sapagkat nakita natin kung paano naging bias ang pagtrato laban sa kanya nila Tuta Soto at nila Ping Lacson, no? Inaatake nila pati yung notarial signature, yung mga inconsistency daw sa kanyang pahayag at yung pagiging under the handling ni Congressman Mike Defensor at ni Senator Marcoleta. Instead na bigyang objective na pagtingin nila Lacson at nila Tuta Soto ang pahayag ni Sergeant Gutesa, ang kanyang pagkatao ang inatake. Tinira ang kanyang background, tinira ang kanyang mga record, at ngayon ay pinapalabas na parang may nagpupundo at may nagmamanage o may nag-handle kay Sergeant Gutesa. Those are the line of allegations na ini-insinuate nila Tuta Soto at nila Ping Lacson. At syempre, mayroon ng pressure sa Armed Forces of the Philippines na pigilan o imaniobra ang paglalahad ng iba pang mga iskandalo laban kay Martin Romualdez at kay Saldico sapagkat dudugtong na ito kay Marcos ang gagawin ni Gutesa. Siya po ang nagturo ng koneksyon kung papaano hinahakot ang mga pera mula doon sa lugar ni Saldico sa Horizon Super Condominium sa BGC Shangri-La. Dinadala nila ang iba doon sa at tinatago sa budiga na mansyon na naging budiga lang ni Saldico sa limpak-limpak na bilyong-bilyong pera sa Valle Verde. Ang iba mula doon sa Horizon, i-deliver nila or minsan mula sa Valle Verde papunta sa number 42 McKinley Road.
At ang number 42 McKinley Road na address ay nandyan po ang isa sa mga mansyon ni Martin Tambaluslos, at dyan dinideliver nila Sergeant Gutesa ang milyon-milyon na pera na nakamaleta, no? Minsan daw 10 maleta, 8 maleta na naglalaman ng 40 to 50 million pesos. So that's around 400 million pesos per delivery. Minsan dinadala nila sa Nara Street. Ang Nara Street po, ito ay isa sa mga address din na nandyan ang isa sa mga bahay ni Martin Tambaluslos sa loob ng Forbes Park. At ang isang address na binanggit ni Sergeant Gutesa ay itong Aguado Street na nasa malapit lang sa Malacanang, near the Malacanang compound. At dyan nagkikita sila Tambaluslos, sila Marcos, ang mga pinapatawag nila na mga taga-Comelec, mga iba pang politiko na gusto nilang i-meeting na hindi makikita doon sa loob ng Malacanang. Dyan po nagmi-meet sila Marcos at Romualdez sa isang bahay na nasa Aguado Street, katabi lang po ng Malacanang. Ayan. So, nagbigay po ng direktang link of the criminal trails itong pagbubunyag na ginawa ni Sergeant Gutesa sa naging pahayag at paglalantad na ginawa naman nila Carly Diskaya at Sara Diskaya sa kanilang sinumpaang salaysay or joint affidavit. Ngayon, dahil nagtutugma na ito, to the rescue ngayon si Tota Soto at si Ping Lacson bilang special agents ni Marcos at Romualdez sapagkat nai-establish na ang criminal trails dito sa paglalantad ni Sergeant Gutesa mula doon sa naunang pahayag at testimonya na ginawa ng mag-asawang Diskaya. There is now a direct link between Saldico, Martin Romualdez, and towards Bongbong Marcos. At marami pang mga gustong lumantad na mga naging dating detailed as security kay Saldico at nag-e-extra din po papunta kay Martin Romualdez at naging bahagi nitong mga deliveries ng mga limpak-limpak na salapi na ang pinagmulan ay ang pinagkukurakot nila Saldico sa buong Pilipinas gamit po ang disguised na flood control projects. So kung totoo at mangyayari ang inihayag kanina ni Senator Amy Marcos, this is not a good indicator na ang mga gustong tumulong at maglantad ng katotohanan ay sila pa ang kinakasuhan, hinaharas, tinatakot at pinipirwisyo ng gobyernong ito ni Marcos at ni Romualdez. Wala nang mangyayari na magtitistigo pa kung hindi kayang proteksyonan ng Senado, kung saan nandyan po ang Senate Blue Ribbon Committee. Kaya hindi po ako magtataka at maintindihan ko sakali pong mag-give in o maapektuhan at magkaroon po ng panghihinaan siya ng kalooban niya itong si Sergeant Gutesa. Kahit sino man siguro, kung hindi mo maramdaman na may maaatrasan ka, may maaasahan kang proteksyon, magkakaroon ka talaga ng epekto sa pressure, psychological, emotional, at syempre, pati na sa iyong disposition. So maganda at ito ay inilantad ng maaga ni Senator Amy Marcos na mayroon palang layunin na talagang ma-eliminate na ang ano pa mang karagdagang mga ihahayag na mga salaysay at pagbubunyag ni Sergeant Gutesa. At kung makikita ito ng iba pang whistleblowers o mga gustong tumistigo mula doon sa mga dating staff at naging security detail kay Saldico at nagkakaroon ng direktang kaalaman kung paano gumagalaw ang mga pinagdambong at dinurubo na perang ito at sino-sino mga involved at konektado, para hindi na sila magkaroon pa ng lakas ng loob na gumawa ng kanilang salaysay at pagtitistigo, wawasaki na at paatrasin na ng tuluyan sa pagiging testigo itong si Sergeant Gutesa. And that is exactly in the playbook of Martin Tambaluslos and Bongbong Marcos. Kagaya ng pagpapatakas nila kay Saldico
Kaya nga si Saldico, delikado ito, mamamatay ito kapag bumalik ng Pilipinas dahil siya ang budigero at bangkero, taga-katay, taga-kamada, at taga-pagpagalaw kung paano ikatay-katayin at partida-partidahin ang mga bilyon-bilyon na mga pundong ito. To the point na kailangan pang ang kanyang mansyon sa Valle Verde ay i-convert na budigahan ng mga dinambong at kinurakot na pera sa dami ng pera. Sabi ni Engineer Alcantara sa nailabas na balita mula doon sa interim report na ginawa ng ICI, nasaksihan mismo nitong Engineer Alcantara ng Bulacan District Engineering Office kung papaano dinideliver doon sa mansyon ang karton-karton at mali-malitang mga limpak-limpak na cash. Mantakin mo, mansyon sa Valle Verde ang naging budigahan nila Marcos at nila Romualdez, at itong si Saldico ang kanilang bangkero at budigero. Kaya pinatakas talaga nila ito. At dahil kung madugtungan ito at baka tumuga at bumaliktad ang kanyang mga nais protektahan, ay gusto niya ng ilantad out of conscience at ng kanyang kahihiyan ng pamilya niya, aba delikado si Marcos at si Romualdez. Kaya ura mismo pinatakas nila at pinatago, pero protected, nailabas na ang mga pera at ari-arian at naprotektahan na ang dinambong na pera mula sa kaban ng bayan, basta tumakas lang siya. Ang pangalawang pinatakas, itong si Manny Bunuan, dating DPWH Secretary ni Marcos for almost 3 years. At ito ngayon itinuturo na talagang conscious. Alam niya ang mga ginagawang kalokohan at pagnanakaw, subalit ito ay pinayagan niya sapagkat nakikinabang din siya. Isa sa mga barkada niya sa pangungontrata or koneksyon sa mga kontraktor na malalaki, itong si Congressman Garjola, na nagre-represent di umano ng party list ng mga construction workers, pero hindi naman ito para sa construction workers. Ang kanyang party list ginamit niya bilang entry point sa loob ng Kongreso para makapagbili, maniobra at makapagbenta ng mga infra projects na pinagkakakitaan niya. Yan ang ibinulgar sa kanya ng Bilyonaryo News Online. Na si Garjola ay super, ang kanyang kayamanang dinurubo mula sa diskarte at modus operandi na pagbebenta ng mga proyekto, infra projects at paggalaw ng mga pundo, at ito ang ginagawa din ni Saldico. Maliban na nakikinabang sila direkta sa bilyon-bilyon na ninanakaw mula sa mga proyektong ito, sila din po ang nagpapaikot ng mga pera para makakuha ng porsyento at ng kanilang kita si Marcos, si Romualdez, ang anak ni Marcos, at ang party list group ni Romualdez, pati pamilya niya. Same feathers. Kaya nga ang sabi ng mga ibang mga loko-loko sa quotation, ang original quotation, birds of the same feathers flock together. Dito kay Marcos, kay Romualdez, kay Saldico, kina Garjola, at sa mga sindikato nila, hindi po birds of the same feathers flock together, kundi birds of the same feather flock together. Or birds of the same feather plunder and steal together. Kasi nga umabot sa mahigit 1 trilyong pesos po sa flood control projects alone ang nawala sa loob ng 3 taon ni Marcos. At isa ito, si Bunuan, ang key operator. Saldico sa Congress, may Bunuan ka dito, at may mga kontraktor ka kagaya nila Garjola, na gumagalaw din ka sa kagaya ni Saldico, at mayroon kang mga diskaya contractors at iba pang mga sindikato at kriminal na mga contractors na lahat ay interconnected. Kaya isa itong malaking conspiracy. The grand conspiracy of plunder and robbery of government funds and people's money by the very government that should have protected the people's money.
o yung pundo ng mamamayan sa loob ng gobyerno. Ang nagnakaw, gobyerno mismo, pinagnakawan niya ang sarili niya. Yan pong ginawa nila Marcos at nila Romualdez. At kaya nga, pinatakas na nila pangalawa, ito si Bunuan. Itong sila Manny Bunuan na naging DPWH Secretary ni Marcos, at itong sila Saldico, at iba pang mga hindi pa lumalantad, may malaking possibility po na ito ay ipapapatay. Tinatakot na nga ngayon at gusto ng gawan ng masamang hakbang. Tinanong si Senator Amy kung sino ang gumawa. Sabi niya, alam nyo na kung sino ang makikinabang, yun ang gumawa at kung sino ang may kapasidad. Siyempre, ang pinakamalapit mong suspect dyan, si Marcos Jr. saka si Martin Romualdez at sila Saldico, because they can fund and provide resources para mag-hire ng mga assassins or mga killers. At hindi malayong mangyari yan kay Saldico. Hindi malayong mangyari yan kay Bunuan. If hindi sa immediate na panahon, ay sa panahon po na baka tumistigo sila at talagang madidiin at malulugmok na ang gobyernong bulok na ito ni Marcos at nila Romualdez. Kaya kahit may ILBO or Immigration Lookout Bulletin po itong si Bunuan, dahil baka ikanta niya ang mga contractors na pinagkukunan nila ng pera nila Saldico at nila Garjola para magkapartida kay Martin Romualdez at kay Marcos, edi pinatakas na. Because there were reports, unconfirmed, no? Hindi kinonfirm, pero mukhang may katotohanan na lumalambot na itong si Bunuan at baka kumanta na. At kapag kumanta ito, malamang sa malamang ay sintonado dahil sablay dito si Marcos at sila Romualdez. Kaya hindi po nararapat na palalampasin po natin itong pananakot sa mga witnesses, pangbabaluktot at panggigipit, sapagkat iyan po ay napakasamang gawain na kung sino pa ang gustong maglantad ng katotohanan, tumulong para magbigay ng testimonya at kaliwanagan sa mga malawak na sindikato ng pagpapatupad ng malawakang korupsyon at pandarambong, ang kung sino pang gusto maging testigo, yun pa ang minamasama, yun pa ang pinaparusahan, yun pa po ang iniipit at ginigipit ng todo-todo. Kaya po, ang dahilan nito, umaatras sila. At ito ngayon ang ibinunyag ni Senator Amy Marcos, sapagkat mukhang nagreklamo na ang pamilya ni Sergeant Gotesa at ipinaabot na siguro ito sa ilang mga senador na baka bumawi na lang ng kanyang naunang salaysay, babawiin na lang ni Sergeant Gotesa kung hindi lang naman din siya mapapangalagaan, pati po ang kanyang pamilya. At ito ngayon ay napakalaking iskandalo that needs to be exposed to the people, na umaabot na sa antas ng pananakot ng mga testigo, panggigipit at mga kung ano-anong mga masasamang gawain na takbang, to the point na ang ilang mga senador ay nakikipagsabwatan pa sa gobyerno ni Marcos at ni Romualdez na ito upang mailihis, maputol at mapagtakpan lamang ang pagsasambulat at paglalantad ng criminal trails of accountability and connection of Marcos and Romualdez dito sa usapin ng crime of the century, which is ito nga, ang over 1 trillion pesos na pagkawala at ninakaw, dinurubo at kinulimbat na pundo ng bayan, na kahindik-hindik at karumaldumal na nangyari sa ilalim ng administrasyon ni Marcos at nila Romualdez ngayon. At may kalukuhan pa at katarantaduhan si Romualdez na magkunwa-kunwari ang testigo, ang kulukoy, siya nga ang mastermind. Ayun. And dahil dyan, sa November 14, abangan natin kung sino ang matitira sa mga sinasabing surprise and VIP witnesses ni Tota Soto at nila Ping Lacson. Naunahan na silang ibinulgar ni Senator Amy Marcos kung sino
ang kanilang gagamitin na diskarte para magkaroon ng maniobrahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Bantayan po natin ang pagbabalik ng another video analysis with Ka Eric at ang ating balitang talakayan tuwing gabi, Monday to Friday, basta walang conflict of schedule po, ay maglalayag tayo ng live stream simultaneous sa YouTube at sa Facebook account na Ka Eric Jeff Celis Facebook account, personal account ko po yun, at sa Ka Eric Celis YouTube channel. Please don't forget to like, share, and promote our videos and our channel. Makatulong man lang po sa advocacy support at sa atin pong channel na lumawak at lumakas din po bilang isang social media commentary channel ni Ka Eric at kasama kayo. At sa gustong tumulong sa ating Bangon Sambayanan People's Movement, you can contact kay Langging or you can send sa GCash na ito. Ito rin po ang line of support number. 0916-308-7710. 0916-308-7710. Ruhilda Celis kay Langging po yan. Bangon Sambayanan People's Movement. Abangan ang isa na namang pagbubuo natin ng video analysis sa susunod po na pag-publish ng ating video talakayan. Muli, mag-abang tayo, mag-antay at maghanda at kumilos sa November 16, 17, and 18. 3 araw po sa EDSA Shrine, sa People Power Monument at sa Quirino Grandstand. Sabay-sabay po ito at iba pang bahagi ng Pilipinas at ang pinakamalaki, mahigit 1 milyon ng mga mamamayan na kasapi at kapatiran sa Iglesia ni Cristo ay maninindigan sa Quirino Grandstand. At kami naman po ay pupunta doon, magbibigay ng aming moral support at magkakaroon din po tayo ng ating sariling mobilization sa EDSA. Okay? Abangan po mga detalye nito sa next live or video published by Ka Eric. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat po. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.